Breaking news. Nako po mga kababayan, mga miyembro ng Jesus is Lord o yung tinatawag na nagbabiral ngayon na Judas is Lord. Alam nyo ba mga kababayan, napakarami na pong mga miyembro ang nagsialisan at nagsitiwalagan dito sa reliyon na ito dahil nga po sa kinasasangkutan ng kanilang pastor na si Senator Joel Villanueva. Bakit mga kababayan? Nako po, napakaraming mga video na pinag-uusapan po, nagsilabasan ang mga miyembro ng Jesus is Lord na pinapangunahan ni Pastor Villanueva. Nako mga kababayan, nagsilabasan ang mga hinanakit at sama ng loob. Ang karera ni Pastor Villanueva bilang leader ng kanilang reliyon, tila nakapanghina po sa mga miyembro. Bakit po? Kasi nga po dito sa paglipat ni Joel Villanueva na ang dapat niyang gawin ay kumampi sa katwiran at katotohanan at para ilabas ang mga anomalya ng mga pagnanakaw, ang ginawa niya mga kababayan, imbes na ipagtanggol ang katwiran, lumipat bakod pa ito. Ito po ang dahilan kaya napakaraming mga miyembro ng Jesus is Lord ang nagsitiwalagan dahil sa isyong ito. Nasira ang magandang imahe ni Joel Villanueva. Naku po mga kababayan, pakinggan po natin ang isa po sa mga miyembro ng Jesus is Lord na tinatawag na Judas is Lord ngayon. Naku po mga kababayan, ito kasi yung sinasabi na pag ikaw ay leader ng isang reliyon, ikaw ay pastor, wag kang sasali sa politika kasi nga masisira ang iyong pangalan. So dito mga kababayan, dahil po sa flood control issue na ito, talagang sumabog po sa social media. Pakinggan po natin ang isang miyembro. At mamaya mga kababayan, i-play po natin itong si Joel Villanueva na paiyak-iyak pa na pinagtatanggol niya ang kanyang sarili na wala siyang kasalanan. Ipinagpilitan niya na siya ay malinis, hindi magnanakaw, may paninindigan, may prinsipyo, hindi mabibili ng pera ang kanyang ideolohiya. Ang kanyang pinaglalaban na prinsipyo sa katwiran at paninindigan lamang. Pero anong nangyari? Ayun, lumipat sa bendalo. Kaya yung mga membro, ayun na, nanghina ang kanilang pananampalataya dahil sa kanilang leader na pastor na naging Judas. Yan po ang bansag sa kanya ngayon. O ito po yung video mga kababayan ko. Magugulat po kayo. I-play po natin. Ano ba ang sinabi ng isang miyembro? Bakit masama ang kanyang loob dito sa panghuhudas ni Joel Villanueva sa katwiran? Ito po. Huwag tayong matakot. Ang dami nagsasabi sa akin na mahina daw yung pananampalataya ko kasi daw lumipat daw ako ng umalis daw ako ng JIL. Sabihin ko sa inyo, ano ba yung pakiramdam nyo? Bawat pagsamba nyo, punta nyo ng church, makikita nyo yung naghudas. Tama. At kumampi doon sa alam nating saan ka ba ng bayan. Anong mararamdaman nyo? And take note, sabi sa Proverbs, nabasa ko yun, bad company corrupts good character. Ayan mga kababayan ko. Kayo, sino ba ang mga JIL member na ating mga followers? Pasensya na po kayo. Ating natatalakay po. Alam nyo naman, pagka-komentarista, lahat po, connect-connecta. So dito, pinag-uusapan natin ang pagsukat ng isang pananampalataya. Ikaw ba? Sabi nung miyembro, nakikita mo yung pastor nyo, nagtuturo ng paninindigan at katwiran. Huwag isangkot ang sarili sa kamalian at pagnanakaw.
Pero pag nakita mo yung leader mo, sangkot sa magnanakaw, kagrupo ng mga magnanakaw, na ang dapat siya ang manguna para ipagtanggol ang karapatan at katwiran ng nasusulat sa Biblia. Di ba mga kababayan? Ipagtanggol ang mga nang-aapi. Pero sabi ng miyembro, paano pag nagsimba ka o nagsamba ka, nakita mo ang pastor nyo, Diyos lagi ang binabanggit, katwiran ang binabanggit, pero kumampi sa mga magnanakaw, anong sasaloobin nyo? Ano ang mararamdaman mo? Ito ang sambit-labi ng miyembro, kaya tumiwalag ito. Nako po, nakakahiya ito po sa isang pastor, mga kababayan ko. Ito pa, ulitin nga natin. Huwag tayong matakot. Ang dami nagsasabi sa akin na mahina daw yung pananampalataya ko kasi daw lumipat daw ako ng umalis daw ako ng JIL. Sabihin ko sa inyo, ano ba yung pakiramdam nyo? Bawat pagsamba nyo, punta nyo ng church, makikita nyo yung naghudas. Tama. At kumampi doon sa alam nating saan ka ba ng bayan, anong mararamdaman nyo. And take note, sabi sa Proverbs, nabasa ko yun, bad company corrupts good character. So bakit ka magi-stay dun sa isang place na hindi makakatulong na lumago yung faith mo? Ayan mga kababayan ko. O ikaw ba? O sino ba mga JIL member dito? Ano ang saloobin nyo, mga kababayan? Meron ba tayong karapatan para questionin ang pananampalataya ni ate na talagang na-discourage at sumama ang kanyang loob dahil po sa ginawa ng inyong pastor? May karapatan ba tayong husgahan siya? Bakit? Gusto niya nang tumiwalag at lumayas sa reliyon na ito. Sabi niya nga mga kababayan, ikaw ba? Sasamba ka o sisimba ka? Makikita mo yung pastor o pare o kahit anumang nagtuturo na nangunguna sa katwiran at katotohanan, sangkot pala kumampi sa mga magnanakaw. Ano ang masasabi mo? Ano ang mararamdaman mo? Yung ex mo nga lang na niloko ka Nagkita kayo sa mall. Halimbawa na lang mga kababayan, kasintahan mo, niloko ka. Gusto mo bang balikan ito at magpakamartir ka? Ito ang sinasabi ni ate. Meron ba kayong karapatan para questionin o tanungin ang aking pananampalataya? Matagal na ako sa JIL. Pero anong ginawa ni Pastor Villanueva? Naghudas. Iniwan ang katwiran at katotohanan. Di ba yung kwento sa Biblia mga kababayan? Si Juan Bautista na tumuligsa kay Haring Herodes. Ano ang ginawa ni Haring Herodes nung tuligsain siya ni Juan Bautista? Ito po ay kasaysayan po sa Biblia na hanggang ngayon ay talagang nai-apply natin at nahahalin tulad natin sa pangyayari ngayon kung sino ang mga tumutuligsa, sino ang mga lumalaban para paglaban ng katwiran at katotohanan, sila ang ginigipit, sila ang kinukulong. Gaya ni Senador Marcoleta. Ginigipit nila, pero hindi nagpapatinag, hindi natatakot. Ganon din ang ginawa kay Jinggoy Estrada. Ngayon mga kababayan, marami pong humahanga kay Jinggoy Estrada dahil sa kanyang paninindigan. Hindi gaya kay Chis Escudero na duwag at walang bayag. Lalong-lalo na ngayon mga kababayan na isang pastor na maraming miyembro ng isang reliyon na tinatawag na Junior is Lord o tinatawag ng Junior is Lord kasi ang Gino-Diyos daw
ni Joel Villanueva na pastor ng Jesus is Lord ay si Junior, si The Junior. So ngayon mga kababayan, eto na. Naglabas na ng sama ng loob ang kanilang miyembro. Na bakit ganito? Ikaw ba, pag sisimba ka, makikita mo yung pastor mo nagtuturo ng katotohanan, kabaitan at kabanalan. Pero, siya pala ay kakampi ng mga magnanakaw. Siya pala ay naghudas. Mas bilib pa ako kay Jinggoy, nanindigan sa kanyang prinsipyo, hindi natakot, hindi nagpatakot, hindi nagpatinag. O ituloy pa natin mga kababayan, mamaya natin ituloy natin si Juan Bautista bakit siya ginipit at pinatay ni Herodes. Kaya wag niyong questionin yung faith ko. Pwede ba? Senator Joel Villanueva, andun na siya sa posisyon niya. Andun lahat ng chance na maipagtanggol niya yung bayan natin laban sa mga kurakot. Pero anong ginawa niya, di ba? Yung ine-expect natin na akala natin ay dahil sobrang kung banggitin, kung gamitin ang Diyos sa mga pananalita niya, sobra-sobra talaga. Parang banal. Parang umaga, araw, gabi, Lord ka ng Lord. Tingnan mo, iba pala yung nilolord mo. Si Jesus Remulla pala. Huwag tayong matakot. Ang dami. Ayan mga kababayan ko, sabi po ni ate, mas natakot pa kay Jesus Remulla kaysa kay tunay na Jesus. Tignan nyo po mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin si Joel Villanueva. Anong sagot ni Joel Villanueva dito? Magugulat po kayo. Ito po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ayun! Kung sino ang ating mga kausap, Mr. President? Ano sabi mga kababayan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Doon pa lang mga kababayan sablay na sablay na. Tingnan nyo, ulitin natin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Wow! Kung seryoso yung ating mga kausap, Mr. President? Wow! Pagkatapos may bycam, Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Wow! Naiyak na. After 24 hours, Mr. President, libo-libong complaints. Picture ng text messages. Picture ng mga aktibidades, Mr. President, ang ating nakalap. 90%, Ginoong Pangulo, 90% ng mga nagrereklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang ho ba ito? Nagkataon lang ho ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, Ginoong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Win, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat ho ng natutunan ko, papaano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagkataon ho ba ito, Ginoong Pangulo? Magsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. 20 taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsihal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila. Sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i-Gcash sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po.
At hindi kagaya noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupush ng peking inisyatibo na ito, hindi nila mapinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ayan, mga kababayan ko, talagang ang galing magsalita ni Joel Villanueva, mga kababayan. So, anong sinasabi ng kanyang miyembro? Ito po. Huwag tayong matakot. Ang dami nagsasabi sa akin na mahina daw yung pananampalataya ko kasi daw lumipat daw ako ng umalis daw ako ng ng JIL. Sabihin ko sa inyo, ano ba yung pakiramdam nyo? Bawat pagsamba nyo, punta nyo ng church, makikita nyo yung naghudas Tama. at kumampi doon sa alam nating saan ka ba ng bayan. Anong mararamdaman nyo? And take note, sabi sa Proverbs, nabasa ko yun, bad company corrupts good character. So bakit ka magi-stay doon sa isang place na hindi makakatulong na lumago yung faith mo? Kaya wag yung questionin yung faith ko. Pwede ba? Senator Joel Villanueva, andun na siya sa posisyon niya. Andun lahat ng chance na maipagtanggol niya yung bayan natin laban sa mga kurakot. Pero anong ginawa niya, di ba? Yung ine-expect natin na akala natin ay dahil sobrang kung gamitin ang Diyos sa mga pananalita niya, sobra talaga. Parang banal. Parang umaga, araw, gabi, Lord ka ng Lord. Tingnan mo, iba pala yung nilolord mo. Si Jesus Remulla pala. Huwag tayong matakot. Ayan, mga kababayan ko, masakit na katotohanan, Joel Villanueva. O ano pang sinasabi dito? Ito pa, mga kababayan ko, magugulat po kayo sa sinasabi ni Joel Villanueva. Galit na galit. Hindi tayo sangkot sa katiwalian! Ayan, mga kababayan, hindi daw siya sangkot. Ito po, tuloy natin. Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit, Diyos na may Ayan, mga kababayan, naku po, i-check natin walang sound. Ito po. Ito ang speech si Joel Villanueva. Naku, ano sa inyo dito? Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Naku po, may sound. Wait lang, yung mga walang sound. Ito po, nung umanib na siya. Mga kababayan, ito po. Hindi kayang bili ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Ayan, mga kababayan. Ito yung sinasabi niya. Pero ito, tignan nyo po. Tignan nyo po ha, anong sabi niya dito. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, Ayan na. tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. Ayan na. We will be there. Wow. Tiniyak ni Senator Joel Villanueva na handa itong dumalo sa ipinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso sa June 17. Layunin ng naturang special session na pag-usapan at maipasa ang mga mahalagang panukalang batas at pagtalakay sa mga nabinbing kumpirmasyon ng Commission on Appointments para sa mga posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Ayan, mga kababayan ko, nakakahiya. Born again pa naman ako. Ito po ang sabi ng mga komento, mga kababayan ko. Nako po, Mr. Joel Villanueva. O ito pa, mga kababayan ko, pakinggan nyo po ito. Meron pa dito. So, tignan nyo ha, mga kababayan ko. Ito po, tignan nyo. Ni Villanueva, no? Which is, ako, si Mrs. 18 years old na si Mrs. nagsimba sa JL, pero ngayon pa lang talaga nakita namin na parang hindi na talaga maganda yung nangyari ba. Doon na is may personal sa pamilya na ko, pero sa tingin ko parang it's time na siguro na mag-give kasi alam naman nila kung gaano ka magnanakaw yung sa kabila na grupo. Di ba? Pero nag-play pa rin. Bakit? Kasi nga takot sa mapriso or ano ba. So may bayag pa si Jinggoy kaysa kay Villanueva. Anong klase yan? Ha? O maraming magalit nito, yung lalo na sa mga ka-chargement namin o sino man. Pero sa tingin ko parang hindi talaga maganda. Naturo tayo ng magandang asal
nagturo tayo na hindi magnakaw, nagturo tayo ng magagandang gawain. Pero mismo leader, hindi magawa. Yun yung problema sa mga So, for me, sa pamilya ko, I will make it sure na hindi na kami magsimba doon dahil sa ginawa nila. Diba? Mas maawa pa kami kung kinulong dahil sa political persecution, pero nag-flip dahil takot. So, meaning may ginawa. That's the problem. Bakit ka matakot kung ikulong ka dahil sa politika kung wala kang ginawa na masama, di ba? Opinion ko lang to, ha? Pero 18 years na si Mrs. dyan nagsimba. Ako matagal na rin dyan since dumating ako dito. Sinamahan ko yung pamilya ko dyan. Pero sa ngayon, sa pinakita ngayon, parang iba yung ihip ng hangin. Nakita nyo naman kahapon yung 18 Marines, 22 pa na dagdag na. Kung mali-malit ang pera. So yun yung problema. So nakita nyo na grabing corruption, nakisabay pa rin kayo sa corruption. Ayan, mga kababayan ko. O ano masasabi nyo dito sa mga paglabas, sa mga hinanakit at sama ng loob ng mga miyembro na nagpahina sa kanilang pananampalataya? Binabatikos ang kanilang leader na si Pastor Villanueva na tinatawag na Junior is Lord. Judas is Lord. Judas is Lord. Mga kababayan, ganyan po ang nangyayaring kaguluhan sa loob ng JIL. Ayaw na nilang magsimba at paniwalaan itong si Pastor Villanueva. Nakita nyo naman mga kababayan, gaya nga ng sabi ko, si Juan Bautista na nasusulat sa Biblia na tinuligsa si Haring Herodes nung panahon ng mga propeta. Kasi isang propeta po si Juan Bautista. So binatikos niya itong hari na ito. Parang ngayon mga kababayan, si Marcoleta naglalabas po ng mga batikos, ng mga statement laban sa korupsyon. So ang nangyayari, ginigipit po siya, tinatakot, at anumang oras ay aarestuhin. Ito po ang pasabog ni Senador Marcoleta. Ganun ang ginawa kay Jinggoy Estrada. Mga kababayan. So ganun din nung unang panahon, pag ikaw ay lumalaban sa makapangyarihan, gaya ni Herodes, ikaw ay ikukulong at gigipitin. Ang masama lang mga kababayan kay Juan Bautista, masama ang kinahantungan. Dahil lumaban siya kay Herodes at nanindigan siya sa kanyang prinsipyo na mali ang ginagawa ni Haring Herodes. Ano bang ginawa ni Haring Herodes? Bakit binatikos si Juan Bautista ito? Kasi nga si Herodes mga kababayan na isang hari, nilabag ang batas sa mga Hudyo. Ano ba ang batas na ito? Bawal makiapid. Kasi nga yung asawa ng kapatid ni Herodes, inasawa ni Haring Herodes na pinagbabawal yan sa batas ng mga Hudyo. So, ang nangyari, sa kasamaang palad, dahil nanindigan itong si Juan Bautista, ipinag-utos ni Haring Herodes na siya ay pugutan ng ulo. Dahil hiniling ng kanyang anak na iregalo ang kanyang ulo. Ayun, yun po ay nasusulat. So, ganyan po, nanindigan yung mga propeta noon dahil sa pinaglalaban nilang katwiran. Gaya ngayon mga kababayan, Senador Marcoleta. Kahit pitpitin ang itlog ni Senador Marcoleta, hindi yan magpapatinag. Pero dito, kay Joel Villanueva, nasira ang karera. O, tignan nyo pa ang kanyang mga binabanggit ang mga Diyos-Diyos dito. Talagang akala mo, sinong righteous? Tignan natin. Hindi kayang bilhin ng salapin ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Wala tayong flood control. Ayan mga kababayan ko. Saksi ang Diyos. Wala tayong kasalanan. Wala tayong tinatago. Malinis ang konsensya ko. Makakatingin ako ng diretso sa inyo mata sa mata. Hindi ko nagsisinungaling. Naka mga kababayan, kumampi, naghudas na. Tuloy pa natin mga kababayan ko.
Ano naman ang sabi ng kanyang tatay? Ito po. Sa lahat sa inyo, sa lahat ng sumusubaybay by television sa ating programa. We have only 5 minutes right now bago matapos ang ating programa. Tignan sa niyo po ABC ito, ha? Channel. At yung natitirang 5 minutes, ay gusto ko lang ihabol. Marami akong gusto sabihin, pero habulin ko lang ho yung 4 minutes para sa mga kababayan natin. Alam nyo na, nasa gitna tayo ng crisis. Iba-ibang klase ng crisis. Higit sa lahat, alam nyo rin ang nasa crossroads of decision si Joel, ating senador, na naging biktima ng massive black propaganda, massive demolition jobs. Maraming nagtatanong bakit siya. Sa dami ng politiko sa Pilipinas, bakit siya? Sa katutakang ginawa niyang kabutihan ng siya congressman, checkin ninyo ang kanyang record sa congressman, 9 years. Checkin ninyo ang 6 years niyang TESDA secretary. Kung anong ginawa niya sa TESDA, 10 milyong mga Pilipina binigyan ng pagkakataon. Checkin ninyo ang kanyang first term sa Senado. Checkin ninyo ang kanyang mga batas. Hindi dahil ako'y ama niya. Grabe. For 20 years ang ginawa ni Senator Joel. Ano naman ngayon ang nangyari? Brother Villanueva, anong nangyari sa anak nyo? Di ba? Bakit ganito? Kumampi sa mga magnanakaw. Di ba mga kababayan ko? Check nyo po ito ha. Magandang araw mga idol. Pag-usapan Tingnan natin nyo po ito. the preacher and the prisoner. Nako Alam po. naman natin na anak ng isang pastor, anak ng mananampalataya, itong si Senator Joel Villanueva. Sa tingin nyo idol, ang isang anak ng mananampalataya ay talagang nakalaya sa katotohanan nang lumipat siya sa majority para makabuo sila ng 13. Nakalaya ba talaga siya o nakulong siya sa katotohanan sa paratang ng taong bayan sa panghuhusga sa kanya dahil tinawag siyang GIL, Judas is Lord. Pero si Senator Jinggoy Estrada ay nakakulong at naninindigan naman na wala siyang kinalaman sa mga paratang sa kanya. Ngayon sa dalawang senador na ito, the prisoner and the preacher, sino ba talaga ang tunay na nakakulong? Dahil Ayan mga kababayan ko. O para sa inyo po, sino po ang mas dakila? Yung pastor o yung the prisoner, mga kababayan ko. Tignan nyo po ito ha. Ito yung sinasabi ni Joel Villanueva. Tignan nyo po. Earlier today, during the hearing of the Ayan. Blue Ribbon Committee, my name was once again mentioned by Tignan nyo po. District Engineer Henry Alcantara. Mr. President, let me state this clearly at the very start. I am fully prepared to be investigated on these allegations. I have nothing to hide, and I welcome any inquiry that will bring out the truth. Mr. President, in fact, if we carefully review what transpired this morning, it was clear, very clear, from Mr. Alcantara's own statement that, number one, Mr. President, Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Ang request po ng representasyong ito ay multipurpose buildings para sa aking mga kababayan sa Bulacan at hindi po flood control. Sinabi niya po yan. Sinabi rin po at inamin ni District Engineer Alcantara na may tulong daw siyang pinaabot pero hindi po sa akin, sabi po niya. At siya na rin po mismo ang nagsabi na wala po akong alam doon. Ayan mga kababayan ko, wala daw siyang alam. O, ano naman sabi ni Marcoleta? Marcoleta sa mga Judas. O, tingnan nyo po mga kababayan ha. Dito ka nasira, Pastor Joel Villanueva, sinusuka ka ng mga miyembro mo. O, tignan nyo po ha, paano po barahin ni Marcoleta ito. Paano mo i-disregard yun? Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin.
konsensya si Senator Mix kaya Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Tama na po. Ayan mga kababayan, masahol pa kay Judas ang maghuhudas sa amin. Nakita na po ni Senador Marcoleta ito. Mga kababayan, na may maghuhudas. Dalawang Judas. Yung isa, abogado, na magiging presiding officer pa ng impeachment ni Sara Duterte. Yung isa, Judas is Lord. Mga kababayan, nasa kanya na lahat ang kapangyarihan at katwiran para ilahad ang katotohanan. Kung wala siyang kasalanan, lumaban siya. Ipaglaban niya ang kanyang karapatan. Hindi yung kakampi ka sa mga bendalo at maletagang. Di ba mga kababayan ko, nakakahiya po ito. Tingnan nyo po ha. Nakakahiya po ito. Talagang galit na galit ang mga tao dito mga kababayan ko. Talagang, tignan nyo po. Ulitin po natin ito ha. Ang dami nagsasabi sa akin na mahina daw yung pananampalataya ko kasi daw lumipat daw ako ng umalis daw ako ng ng JIL. Sabihin ko sa inyo, ano ba yung pakiramdam nyo? Bawat pagsamba nyo, punta nyo ng church, makikita nyo yung naghudas. Tama. At kumampi doon sa alam nating saan ka ba ng bayan, anong mararamdaman nyo. And take note, sabi sa Proverbs, nabasa ko yun, bad company corrupts good character. So bakit ka magi-stay doon sa isang place na hindi makakatulong na lumago yung faith mo? Kaya wag yung questionin yung faith ko. Ayan mga kababayan. Tama nga naman si ate. Wala tayong karapatan para husgahan ang kanyang pananampalataya. Bakit? Nasira ang kanyang tiwala sa kanyang kinagisnan na reliyon. Na sa kanyang paniniwala, ito ay magbubunga ng kabanalan at paglago ng kanyang pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Na sa kanyang mataas na pagtingin at pagbibigay galang at respeto sa kanilang leader, nabahiran ng sama ng loob dahil po sa nangyaring ito na ginawa ni Judas is Lord, Junior is Lord. Nawala ang pananampalataya. Kaya ito ang mga issue ng mga miyembro ng JIL na talagang dito sila matetesting mga kababayan, gaano sila magtitiwala sa kanilang pananampalataya. Binabatikos kasi si ate, mahinang pananampalataya mo, ganito ganyan, wag kang magsalita ng ganyan, binabatikos siya. Pero wala tayong karapatan para husgahan si ate. Diba mga kababayan ko? For transparency, for a better democracy mga kababayan, isang like, isang share po, at isang subscribe. Bago po ang lahat, batiin ko lang yung mga nagpapabati o kung sino po yung mga magsasabi kung anong lugar sila. Watching from Davao City. Tignan nyo po mga kababayan. Demos Henes Navarro from Davao City. Watching from Cagayan Valley. Milagros Talogay. Ayan, mga kababayan ko. Watching from Kalinga Province, Philippines. Sino po ito? Si Rudy Gulis. Ayan, shout out po sa inyo mga kababayan. Mabuhay po. I-share at i-like po ang video ito hanggang sa kumalat para malaman ng mga kababayan natin ang nangyayari sa ating bansa na korupsyon. Bali-balita po, may mga rallying magaganap, higanting rally na dadaluhan ng napakaraming libo-libong mga tao at milyong-milyong mga tao. Pag nakita nyo po ako sa kalsada, batiin nyo po ako at magpa-picture kung makilala nyo po ako. Salamat po.